Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang wagas na pag-ibig ay walang katapusang pag-iibigan ng dalawang tao. Ngunit alam naman natin na ang lahat ay may hangganan dahil hindi habang buhay na sa atin ang ating buhay. Ikaw, kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang taong hindi mo na kailanman makakapiling? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Mangyaring itago nyo na lamang po ako sa pangalang Eddie, 67 years old at kasalukuyang nakatira sa Cebu. Nais kong ibahagi ang aking kwento bilang pag-alala sa aking pinakamamahal na asawa at upang ipabatid na rin sa lahat na totoo ang walang hanggang pag-ibig. Bata pa lamang kami noon ni Clara ay matalik na kaming magkaibigan. Bagamat maldita at suplada siya ay naging matalik kaming magkaibigan dahil halos pareho kami ng gusto. Magkasundo nga kami, lalo na kapag inaabot na kami ng gabi sa paglalaro sa ilalim ng puno ng mangga na malapit sa ilog namin at ang mga magulang naman namin ay sabay kaming napapagalitan. Yung tipong para kaming maamong tupa kapag napapagalitan pero kinabukasan ay uulit na naman. May pagkapasaway nga kaming dalawa noon dahil halos lahat na yata ng konsumisyon ay naibigay na namin sa aming mga magulang. Pero alam namin ang limitasyon namin pagdating sa katigasan ng aming ulo. Hanggang sa naging childhood sweetheart namin ang isa't isa. Hindi na nga kami mapaghiwalay noon at lagi kaming magkasama. Bata pa lamang kami noon pero alam ko sa sarili ko na siya na ang gusto kong pakasalan sa paglaki ko. Hindi nga matatawaran ang lalim ng pinagsamahan namin, Papa Dudut. Kaya naman nang tumungtong kami sa aming wastong gulang ay agad akong umakyat ng ligaw sa kanya at hindi kalaunan ay sinagot din niya ako. Kapwa naman payag ang mga magulang namin sa aming relasyon noon dahil bata pa lamang ay kilala na namin ang isa't isa. Ang palagi lamang nilang bilin sa amin noon ay huwag naming pababayaan ang aming pag-aaral at igalang at irespeto ko si Clara bilang babae na siya namang tinupad ko. Napuno ng saya ang pagmamahalan ang buhay namin bilang magkasintahan at pakiramdam ko noon. Ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo dahil kasama ko ang aking minamahal na si Clara. Pero dahil matanda ako ng 1 taon kay Clara ay nauna akong magkolehiyo. At dahil doon ay pansamantala muna naming kinailangang lumayo sa isa't isa. Sa Maynila kasi ako napiling pag-aralin ng mga magulang ko dahil mas mataas daw ang kalidad ng edukasyon kung doon ako mag-aaral at magtatapos. Bagamat malungkot kami pareho ni Clara ay inisip na lamang namin na para rin sa aming kinabukasan ang gagawin ko. Kailan ba ang luwas mo? Sa Biyernes na, mahal. Malulungkot ka ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, ang tagal din natin magkakalayo Kung pwede nga lang na hindi na ako lumuwas eh. Hindi naman pwede. Nakaplano na yan eh. Tsaka yun din naman ang gusto ng mga magulang mo. Alam ko naman. Kaya lang nakakalungkot kasi. Ngayon lang tayo magkakahiwalay ng matagal. Mahal, para sa'yo rin naman to. Kung sa Maynila ka makakapagtapos ng pag-aaral, aba, sigurado akong magiging maganda ang kinabukasan mo. Natin, mahal. Hindi ko to gagawin para lang sa sarili ko, kundi para na rin sa pamilya ko at para sa ating dalawa. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Oo naman. Di mo na dapat tinatanong yan. Alam na alam mo naman kung gaano kita kamahal. Alam ko naman yun. Ikaw ba? Di ka pa ba sigurado sa akin?
Siyempre sigurado na ako sa'yo. Napakarami na nating pinagsamahan. Kilala na natin ang isa't isa. At wala na tayong maitatago. Kaya alam ko sa sarili ko na ikaw na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Ganon din naman ako sa'yo. Kaya hayaan mo. At mag-aaral ako ng mabuti at magtatapos. Para makahanap ako ng magandang trabaho. Pag nagkataon, pwede na kitang pakasalan nun. Maghinay-hinay ka lang. Bata pa tayo, mahaba pang panahon natin. Di rin natin masasabi, mahal. Hiram lang naman natin sa Diyos ang buhay natin. Di natin alam kung kailan niya tayo babawiin. Basta, huwag kang ma-pressure ha. Marami pa tayong panahon para pagplanuhan ang kinabukasan natin. Ayokong pumasok tayo sa isang bagay na hindi natin napaghahandaan. Hayaan mo. At tatandaan ko yung sinabi mo. Mag-aaral din ako ng mabuti dito para sabay nating bubuuin ang mga pangarap natin para sa kinabukasan. Natutuwa ako marinig yan mula sa'yo. Basta ipangako mo na hindi ka titingin sa ibang lalaki habang wala ako ha. Pangako ko sa'yo, hindi ako titingin sa ibang babae. Imposible yan, mahal. May mga mata tayo pareho. Ang ipangako dapat natin sa isa't isa ay kahit na gaano karami pang magagandang babae at makikisig na lalaki ang makita natin, mananatili pa rin ang pagmamahal natin sa isa't isa. Pangako yan, mahal. Di bale. At palagi kitang susulatan para naman hindi tayo masyadong mangulila sa isa't isa. Maigi pa nga. Basta wag mo kong aalalahanin dito ha. Pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo. Basta wag mong kalimutan na sumulat sa akin pabalik ha. Para alam ko mga nangyayari sa inyo rito. Makakaasa ka, pangako. Basta mag-iingat ka palagi doon ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Kailangan mong kumain palagi para may laman yung utak mo. Oo naman. Sa pagtatapos natin nakasalalay ang kinabukasan natin. Ilarawan mo sa liham kung anong itsura ng Maynila ha. Alam mo namang pangarap ko makapunta ron. Pero magastos kasi ang lumuwas. Hayaan mo't pag nakapagtrabaho na ako, ipapasyal kita sa Maynila. Libutin natin hanggat gusto mo. Ay, gusto ko yan. Pero wag mong pababayaan ang sarili mo doon. Kung may problema, sumulat ka kagad sa akin ha. Oo, mahal. Mag-iingat ako palagi. Pakakasalan pa kita eh. Papadudot ng magkasundo nga kami ni Clara ay lumuwas ako ng Maynila. Pero bago ako tuluyang umalis ay nangako pa kami sa isa't isa na susulat kami para kahit na magkalayo kami, ay alam namin ang nangyayari sa isa't isa sa amin. Lalo na para hindi namin maramdaman na magkalayo kami. Papadudod sa totoo lang ay mahirap para sa akin ang malayo kay Clara. Pero kailangan ko yung gawin dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. At mapaghandaan na rin ang kinabukasan naming dalawa ni Clara. At sa unang buwan nga ng pananatili ko noon sa Maynila ay hindi ko napigilang mangulila sa aking kasintahang si Clara. Kaya naman sa tuwing may libreng panahon ako ay halos tambakan ko na siya ng mga liham na nagpapahayag ng aking pangungulila sa kanya. Nagdaan ang marami pang buwan na tanging liham lamang ang nagsilbi naming komunikasyon sa isa't isa. Makalipas nga ang 4 na taon, ay ganon ang naging sitwasyon namin pero kahit kailan ay hindi nabawasan ang pagmamahal namin sa isa't isa. Nang makapagtapos nga ako ng kolehiyo noon sa edad na 23, ay agad akong nagbalik sa aming probinsya dahil sabik na akong makitang muli ang aking pamilya, lalong-lalo na ang aking irog na si Clara. Mahal! Eddie! Nasabik ako ng husto na makita ka uli. Ako rin! Bakit hindi ka man lang nagpaabiso na uuwi ka pala? Sana nasalubong kita sa labas. Hindi na naman naabot sa oras ang liham ko sa'yo. Isa pa, gusto kitang sorpresahin. Nasurpresa mo nga ako. Kumusta ka naman? Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Parang pumayat ka. Nahihirapan lang ako makatulog sa gabi. Bakit? Anong problema? Nagpatingin ka na ba sa doktor?
Wala naman to. Kapag nabawi ko na yung tulog ko, sigurado babalik din dati kong sigla. Sigurado ka, mahal? Nag-aalala ako sa'yo. Baka mamaya pinababayaan mo ng sarili mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Ay, siya nga pala. Kumusta naman ang balikbayan? Lalo ka yatang kumisig dun ah. Binobola mo naman ako? Nagsasabi lang ako ng totoo. Baka nga mamaya may iba ka nang nagugustuhan dun eh. Malabong mangyari yan, mahal. Alam mo namang ikaw lang ang para sa akin. Di ko akalain na pagdududahan mo pa ako. Dapat yata, pakasalan na kita ngayon eh. Oh, may problema ba, mahal? Bigla ka na tahimik. Wala. Siguro, ipagpaliban na muna natin ang pagpapakasal. Bata pa naman tayo eh. Hindi natin kailangan magmadali. Akala ko ba nagkasundo na tayo na magpapakasal? Umaatras ka ba? Hindi naman sa ganon. Gustong-gusto kong magpakasal sa'yo. Pero isipin mo mahal, wala pa tayong sapat na ipon para magpakasal. Tsaka na siguro, pagpareho na tayong handa sa papasukin natin, ha? Naiintindihan ko. Pasensya na kung minamadali kita. Wala yun. Alam ko naman na gustong-gusto mo na akong pakasalan eh. Ayaw na kasi kitang pakawalan. Baka makahanap ka pa ng iba eh. Sira ka talaga. Hinding-hindi kita ipagpapalit sa kahit na sino. Ay, maiba ako. Nasaan pala mga magulang mo? Nasa bukid ang Itay. Si Inay naman nasa butika. Butika? Bakit? Sino may sakit? May nagpasuyo sa kanya na bumili ng gamot. Ganun ba? May pasalubong ako sa kanila eh. Talaga? Anong pasalubong yan? Mga gamit sa bahay. Maganda pero mura kaya nabili ko. Naku, matutuwa ang inay niyan. Meron din akong pasalubong para sa'yo. Para sa akin? Oo! Makakalimutan ba naman kita? Eto, Ano naman ang laman ng maliit na kahong ito? buksan mo. Napakagandang rosaryo naman ito, mahal. Nabili ko yan sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Ikaw agad ang naalala ko na makita ko rosaryong yan. Maraming salamat. Nagustuhan ko tong pasalubong mo sa akin. Alam ko magugustuhan mo yan. Tamang-tama at magnonobena kami mamaya. Sasabay na rin ako. Nakakatuwa na nagustuhan ni Clara ang simpleng regalo ko sa kanya at kinagabihan nga ay nag-novena kami. Sa 2 buwan nga ng pananatili ko sa aming probinsya ay sinulit namin ni Clara at binawi ang mga panahong hindi kami magkasama. Pero nakakalungkot lang dahil kailangan ko na naman siyang iwanan dahil natanggap ako sa trabahong napag-applyan ko noon sa Maynila. Kahit nga labag din sa loob ni Clara na magkalayo kaming muli ay hinayaan na lamang niya ako dahil ayaw niyang maging hadlang siya sa mga pangarap ko na magkaroon ng magandang buhay. Siya naman ay kailangan ding manatili sa probinsya dahil 1 taon na lamang din ay malapit na siyang magtapos ng pag-aaral. Naisip ko nga noon na dapat kong pagbutihin ang magiging trabaho ko para makaipon ng pera at mapakasalan ko na si Clara. At naging ganun nga ulit ang aming sitwasyon. Na tanging palitan lamang ng mga liham ang siyang komunikasyon namin noon. At dahil nga papadudot may telepono na noon sa pinagtatrabahuan ko ay paminsan-minsan akong nakikigamit noon upang matawagan ang kalapit ng naming bahay sa probinsya na merong telepono at doon naman ay nakikigamit si Clara at nagbabayad na lamang para sa abala ng pakikipag-usap ko sa kanya sa long distance call, papadudot. Kontento naman kami noon ni Clara sa paraan namin ng pag-uusap dahil mainam pa ngayon kesa sa wala. Pero makalipas ang halos kalahating taon ay naging madalang noon ang pag-uusap namin at pagpapalitan ng sulat ni Clara na siya namang ipinagtaka ko. Dahil kilala ko siya at hindi siya papayag na hindi man lamang kami makapag-usap kahit na 1 araw. Pero hindi ko naman napigil ang sarili ko noon na mag-isip na baka nagsawa na siya at nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng liham mula kay Clara. Pero labis kong pinagtaka dahil hindi yon sulat kamay niya. Nagsimula akong kutuban ng hindi maganda noon kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon ay agad akong umuwi ng Cebu upang maalis ang aking mga agam-agam.
Pero gano'n na lamang ang aking pagkabigla, Papa Dudut, nang makita ang aking pinakamamahal na si Clara na nakaratay sa kanyang kama at hinang-hinana, Papa Dudut. Eddie, iho! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa Maynila ka't nagtatrabaho? Gusto ko lang ho sana makita si Clara. Natanggap ko ho kasi yung huling sulat na pinadala niya. Pero nagtaka lang po ako kasi hindi ho niya sulat kamay yun eh. Halika, pumasok ka. Pasensya na, hindi kita agad napapasok ha. Nabigla kasi ako sa pagdating mo. Ayos lang po. Kayo po ba nagpadala ng sulat ni Clara? Panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Totoo? Ano pong totoo? Ipapaliwanag ko kapag nasa kwarto na tayo ni Clara. Halika, sumunod ka sa akin. Salamat po. Tuloy ka, Eddie. Diyos ko! Clara, mahal! Ano ang nangyari kay Clara? May stage 3 cancer daw siya, sabi ng doktor. At may namumuuring tumor malapit sa lalamunan niya. Kailan pa ho? Matagal nang may sakit si Clara. Pero ayaw niyang ipasabi sa'yo dahil ayaw niya mag-alala ka sa kanya habang nasa Maynila ka. At baka raw mapano ka. Pero karapatan ko na malaman ang mga nangyayari sa kanya. Katulad na lang ho nito. May sakit pala siya pero wala akong kaalam-alam. Sinunod ko lang ang gusto ni Clara. Madadaan pa naman ho yata sa gamutan to, tama? Ipagamot ho natin si Clara. Tungkol dyan, iho, lumala ang sakit ni Clara dahil wala kaming pera para maipagamot siya. Dahil doon, nagkaroon ng taning ang buhay niya. Ano po? Hindi to pwede mangyari kay Clara. Alam kong hindi ito ang tama na sabihin. Pero wala na tayong magagawa. Hindi na talaga nila kayang gamutin si Clara. Paano pong di na siya kayang gamutin? Sinubukan na ba nila? Hindi pa ho natin nasusubukan kaya wag sana kayo magsalita ng tapos. Di doktor na ang nagsabi na walang gamot sa sakit na kanser ni Clara. At hindi na rin nila maagapan dahil malala na ito. Diyos lang ho maaaring magpasya kung kailan niya babawiin ang buhay ni Clara. Kaya kailangan nating subukan ng ipagamot siya. Tutulong ho ako sa pagpapagamot sa kanya. O sige, sabihin na nating may pambayad ka sa pagpapagamot sa kanya. Pero anong kasiguruhan na magagamot nga nila ang anak ko? Gayong sila na mismong nagsabi na hindi na magagamot pa si Clara. Baka ho may ibang paraan. Huwag niyo naman ho sanang sukuan na lang basta si Clara. Sukuan? Eddie, higit kanino man ako ang labis na nahihirapan na makitang ganyan ang anak ko. Anak ko yan eh. Ako ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na basta ko na lang sinusukuan ang anak ko. Pasensya na ho. Nabigla lang ho ako. Nay. Clara anak, anong gusto mo? May masakit ba sa'yo? Wala ho. Parang naririnig ko po si Eddie. Mahal ko, andito nga ako. Iwan ko na muna kayo para makapag-usap kayong dalawa. Sige Eddie, ikaw nang bahala kay Clara ha? Eddie, anong ginagawa mo dito? Nasa Maynila ka, di ba? Umuwi ako kasi hindi magandang kutob ko sa huling sulat na pinadala mo. Hindi ganun ang sulat kamay mo eh. Naisip kong baka may problema at pagdating ko rito, meron nga talaga. Matagal ka na palang may sakit. Bakit di mo sinabi sa akin? Di sana naagapan natin. Ayokong mag-alala ka sa akin. Anong klaseng dahilan naman yan, mahal? Hindi pwedeng hindi ako mag-alala sa'yo. Nobya kita at mahal na mahal kita. Hindi ko gustong masira ang atensyon mo sa pag-aaral. Clara naman. Oo, importante ang pag-aaral ko. Pero mas importante sa akin ang kalagayan mo. Sana sinabi mo agad sa akin to. Ayokong ako ang maging balaki
kapatid para maabot mo ang mga pangarap mo at magkaroon ng magandang bukas. Gusto mo bang makonsensya ako dahil ako ang naging dahilan ng pagkasira ng pag-aaral mo? Hindi naman sa ganun, mahal. Dadalhin ko hanggang mamatay ako kung sakaling hindi ka nakapagtapos at pag nagkataon hindi mo natupad ang pangarap mo. Nahihirapan na ako, Eddie. Huwag mo na sanang dagdagan pa yun. Papadudot dahil nga sa kalagayan noon ni Clara ay mas pinili ko na lamang na manatili sa Cebu para bantayan at alagaan siya. Stage 3 na ang cancer niya at paus na siyang magsalita dahil sa tumor niya sa kanyang lalamunan. At sa tuwing pinagmamasdan ko siya noon ay hindi ko maiwasang maitanong kung bakit yon nangyari sa kanya. Gayong napakabuti naman niyang tao. Napakahirap para sa akin na nakikita kong ganon ang kalagayan niya at wala man lang ako magawa upang alisin ang paghihirap niya. Ang tanging pinangahawakan ko na nga lamang noon ng mga oras na yon na nakakausap ko ng maayos si Clara. Madalas kasi kapag pinipilit nitong magsalita ay nahihirapan ito dahil sa bukol na ayon sa mga doktor ay isang malignant tumor at idagdag pa nga na nangihina na siya dahil sa stage 3 cancer nito. Pero sa kabilangan ng kanyang kalagayan ay hindi ko siya iniwanan bagkos ay mas pinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Nais kong ipabatid sa kanya na kahit na anong mangyari ay hindi ko siya iiwanan. Mahal, Ano yun, mahal? hindi ka pa ba napapagod sa pag-aalaga sa akin? Siyempre hindi. Bakit naman ako mapapagod? Katulad ng pagmamahal ko sa'yo, hindi ako mapapagod. Malapit na rin naman akong mawala. Kaya hindi mo na kailangang magsayang ng lakas at panahon. May mga dapat kang pagtuunan ng pansin na mas importante kesa sa sakit ko. Mahal, wag mo naman sanang sabihin yan. Lalaban tayo. Tatalunin natin yung sakit na nagpapahirap sa'yo. Salamat. Pero tanggapin na lang natin ang kapalaran ko. Clara naman, nangako tayo, di ba? Nangako tayo na magkasama tayong tatanda. Kaya bakit sumusuko ka na? Eddie, hindi pa nakikita ang itsura ko. Halos lang tanggulay na ako. Sa tingin mo ba, masasamahan pa kitang tumanda? Gagawa tayo ng paraan. Magpapagamot ka. May ipon ako, pwede nating gamitin yun. Nasisiraan ka na ba? Pera mo yun. Ilaan mo na lang yun sa mas may kabuluhan. Makabuluhan para sa akin ang mabuhay ka. Alam mo kung gaano ka kaimportante sa akin, Clara. Alam ko, Eddie. Kaya nga natatakot ako na baka masaktan lang kita sa pagkawala ko. Mahal, ipangako mo sa akin na kapag nawala na ako, magpapatuloy ka sa buhay. Ikaw ang buhay ko. Paano pa ako magpapatuloy kung wala ka na? Diba? Bubuo pa tayo ng sarili nating pamilya? Hindi mo ba nakikita? Wala kang kinabukasan sa akin, Eddie. Mahal, wag mo naman sabihin yan. Alam mong wala akong ibang babaeng minamahal kundi ikaw lang. Ikaw ang kinabukasan ko. Di ko nakikita ang sarili ko na hindi ikaw ang kasama. Pero may taning na ang buhay ko.
Wala na tayong pag-asa na magsama ng matagal. Baka bukas makalawa, wala na ako. Utang na loob, Clara. Ganun lang ba kadali para sa iyong sabihin sa akin yan? Minumulat lang kita sa katotohanan. Hindi ko hawak ang oras at buhay ko. Baka nga mamaya lang, malagutan na ako ng hininga. Mahal naman. Asan yung Clara na positibo at matindi ang pananalig sa Diyos? Bakit parang pinanghihinaan ka ng loob? Pagod na kasi ako, mahal. Hirap na ako. Mahal, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Habang buhay kitang mamahalin. Ipinapangako ko sa iyo yan. Hindi, mahal. Ayokong alisin sa iyo yung karapatan mong magmahal ulit. Kahit mawala na ako, huwag mong isara ang puso mo sa bagong pag-ibig na darating sa iyo. Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Kaya pakiusap lang. Huwag mo naman ako ipagtabuyan ng ganito. Hindi kita pinagtatabuyan. Pero ito ang realidad natin. Hindi na tayo pwedeng magsama ng matagal. Kasi napakaiksi na lang ng oras ko. Papadudot na mulat ako sa katotohanan sa mga sinabi ni Clara sa akin. Doon ko napagtanto na hindi lang ako nananaginip ng masama, na totoo lahat ng nangyayari ng panahon na yon. At sa paglipas nga ng mga araw at buwan ay lumala ang karamdaman ni Clara na tila dumudurog sa aking puso. Kitang-kita ko kung paanong unti-unti ay nalalagas ang dating makapal niyang mga buhok. Reaksyon ng mga gamot sa kanyang katawan. Sa totoo lang, Papadudot, ay hindi ko siya kayang tignan ng mga oras na yon dahil ipinamumukha sa akin ng tadhana na wala na akong magagawa para alisin sa ganong sitwasyon ng aking minamahal. Noon ko rin naramdaman ang pakiramdam na wala akong kwenta dahil hinahayaan ko lamang siya na maghirap. Kung maaari ko lamang sanang angkinin lahat ng sakit na nararamdaman niya ay ginawa ko na. Ganon ko siya kamahal, Papadudot, na kung magagawa ko lang ay angkinin ko ang sakit para hindi na siya mahirapan pa. Naisip kong hindi bale na ako ang mahirapan, huwag lamang siya, Papadudot. Hindi ko nga naiwasang humanga kay Clara dahil sa kabila ng kanyang karamdaman ay nanatili siyang positibo ang pananaw sa buhay. Kahit nga unti-unti na siyang nakakalbo ay hindi siya nagreklamo sa kanyang itsura. Sinabi niya rin sa akin na tanggap na niya ang kanyang kapalaran, taliwas naman sa akin. Hindi ko naiwasang questionin ang nasa itaas dahil sa pagsubok na ibinigay niya kay Clara. Pakiramdam ko ay hindi siya makatarungan dahil sa dinami-rami ng masasamang tao sa mundo ay napakabuting tao pa na tulad ni Clara ang naging biktima ng ganong sitwasyon. Isipin ko pa lamang na mawawala ng pinakamamahal ko sa akin ay para na akong pinapatay. At kung maaari lamang ay susundan ko siya hanggang sa kabilang buhay, Papadudot. Papadudot, makadiyos akong tao, pero dahil sa nangyari ay pakiramdam ko na unti-unting humihina ang pananampalataya ko sa kanya ng mga panahong yon. Nagdasal ako ng nagdasal na sana ay pagalingin niya si Clara pero hindi niya ako pinakinggan. Ngunit sadya talagang napakabuti ni Clara at hindi niya hinayaang tuluyang masira ang aking pananampalataya. Pilit niyang ipinaintindi sa akin noon na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may dahilan. Pero itinanong ko sa aking sarili kung ano nga ba ang dahilan niya. Dahil nga sa matindiring pananampalataya ni Clara sa Diyos ay sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. Isipin ko lang daw kung paano kami nabuhay sa mundong nilikha ng Diyos. Sa paglipas pa nga ng mga araw ay ramdam ko ang unti-unting pagbigay ng lakas ni Clara. Alam ko na anumang oras ay mawawala na siya sa akin kaya naman pinilit ko ang aking sarili na hanggang doon na lamang kami magsasama.
At dahil nga sa labis kong pagmamahal sa kanya ay binuo ko na sa aking sarili ang pangakong hindi ako magmamahal ng iba kapag tuluyan na siyang binawi ng Diyos sa akin. Nang mga oras din na yon ay naisip kong gusto kong pakasalan si Clara bago siya mawala sa akin. Kaya naman nang dalawin ko siya sa kanila ay binuksan ko na ang paksa tungkol sa plano kong pakasalan siya, Papa Dudut. Mahal, kumusta ka na? May pasulubong ako sa'yo. Nag-abala ka na naman. Ano ka ba? Alam mo namang basta ikaw, hindi ka abala sa akin. Ano ba yung dala mo para sa akin? Eto, hilaw na mangga. Kinuha ko dun sa paborito nating tambayan. Sabi mo nung nakaraan, gusto mong kumain ito, di ba? Oo nga. May mga bunga na pala doon. Oo, meron na kaya nakakuha ko ron. Ano bang gusto mong sausawan? Asin o alamang? Asin. Sige, sandali lang. Ipagbabalat kita. Siya nga pala, mahal. Buo na desisyon ko. Desisyon? Na alin? Na pakasalan ka. Napag-usapan na natin to, di ba? Walang kasal na magaganap. Hindi kita itatali sa naghihingalong katawan na to. Naghihingalo o hindi, Clara. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Ano pa bang silbi ng pagpapakasal natin kung iiwanan lang din kita? Mahal, hanggat nandito ka sa puso ko, mananatili kang buhay para sa akin. Tinatakasan mo ang realidad. Sa tingin mo ba, matatahimik ako kung malalaman kong pinipilit mo akong buhayin sa mundo mo kahit napatay na ako? Ikaw nga, mahal, buhay ka pa pero pinapatay mo na sarili mo. Gusto ko talagang makasal tayo. Isa pa, pangarap mong ikasal ka, di ba? Gusto kong maging masaya ka bago ka tuluyang kunin sa amin. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Eddie, ramdam ko kung gaano mo ko kamahal at nagpapasalamat ako dahil kahit ganito na ako, mahal na mahal mo pa rin ako. Pagdudahan mo na lahat. Huwag lang ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil kahit anong mangyari, hindi ito mababawasan. Kaya pakiusap, pumayag ka na sanang makasal tayo. Sige, pumapayag na ako. Talaga? Maraming salamat, mahal. At dahil dyan, kailangan may singsing. Eto, isuot mo to. Teka, paano mo nabili itong singsing na to? Hindi ba nangako ko sa'yo na pakakasalan kita? Matagal ako nag-ipon para mabili ang singsing na yan. Hindi nga lang ganun kamahal pero totoong ginto yan, mahal. Kahit peke lang yan, mahal. Napatawa rin kita. Ang tagal na rin mula nung huli ko nasilayan ang mga ngiti sa labi mo. Masaya lang ako sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. Talagang nag-abala ka pang bumili ng singsing. Oo naman. Simbolo yan ng walang hanggang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal din kita. Kaso, pasensya ka na ha. Kasi maaga kitang maiiwan. Ayos lang, mahal. Alam ko naman magkakasama din tayo sa kabilang buhay. Pero, huwag kang susunod agad ha. Nakukuha mo pa talaga magbiro. Ayoko naman kasing puro sakit at lungkot ang baunin ko kapag nawala na ako. Panatag akong lilisan kung alam kong tanggap mo nang maluwag sa dibdib ang pagkawala ko. Sa totoo lang, mahirap. Ngayon pa lang para na ako nauupos na kandila.
Pero pangako ko sa'yo na magpapakatatag ako. Mabuti kung ganon. Tandaan mo lagi. Ayokong ako ang maging balakid sa mga gusto mong gawin sa kinabukasan mo. Mas gusto ko na gawin mo akong inspirasyon. Matapos nga ang napakahaba naming diskusyon ni Clara ay napapayag ko rin siya na magpakasal kami, Papa Dudut. Nang sa ganoon ay habang buhay ko siyang makasama at hindi ko maramdaman na mawawala na siya sa akin. Alam kong makasarili ang desisyon kong yon dahil katumbas noon ang hindi ko pagpaparaya sa kanya. Pero tao lamang ako na labis siyang minahal. Isa pa ay gusto ko siyang pabaunan ng magandang alaala at tuparin ang pangarap niyang maikasal sa taong mahal niya na ako rin lang naman. Gusto kong baunin niya sa kabilang buhay ang tamis at saya ng pagiging mag-asawa namin kahit na sa maikling panahon lamang. Ipinabatid ko nga sa aming mga magulang ang balak naming pagpapakasal at wala ni isa sa kanila ang tumutol lalo pa at alam nila kung gaano namin kamahal ni Clara ang isa't isa. Ang sabi nila ay nais din nilang pabaunan ng masayang alaala si Clara bago ito tuluyang lumisan. 3 araw lang naman ang inabot ng aming preparasyon dahil sa bahay na lamang nila Clara ko na piling magpakasal kami. Hindi na rin naman siya makatayo para pumunta ng simbahan at doon magpakasal. Tanging malalapit lang na tao ang naging saksi sa aming kasal at isang pare. Nagpalitan nga kami ng wedding vows at sinabi ko sa kanya na siya lamang ang babaeng mamahalin ko sa habang buhay, Papa Dudut. Nang maisuot ko na nga sa kanya ang singsing na simbolo ng aming pagmamahalan ay napagulhol siya ng iyak dahil sa tuwa at lahat din doon ay napaluha sa iba't ibang kadahilanan. Tuwa at panghihinayang sa aming pag-iibigan na maagang tinuldukan ng panahon. Pero para sa akin ay hindi titigil ang pagmamahal ko kay Clara kahit wala na siya. Matagal naming maikasal or matapos naming maikasal ay nagsialisa na ang ibang mga bisita upang bigyan kami ng panahon para masulit namin ni Clara ang mga natitirang sandali na kami ay magkasama. Humiga ako noon sa kanyang tabi at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. At sinabi niya sa akin na masaya siyang pinagbuklod kami ng Diyos, Papa Dudut. Mahal, Ano yun, mahal? makasarili ba ako kung sasabihin kong napakasaya ko na naikasal na tayo? Hindi. Bakit mo naman naitanong yan? Tsaka hindi lang ikaw ang masaya, pati ako. Nagdiriwang ang puso ko dahil sa wakas, iisa na tayo. Gusto ko pa sanang mabuhay ng matagal. Ayaw mo na kitang iwan. Pero anong laban ko sa Diyos kung gusto na niyang bawiin ang buhay na ipinahiram niya sa akin? Ang magagawa na lang natin, sulitin ang bawat sandali na nandito ka pa. Susulitin natin ang natitirang oras natin na magkasama. Napakaswerte ko dahil nakatagpo ako ng katulad mo. Maswerte din naman ako dahil ikaw ang babaeng nilaan niya para sa akin. Kahit na ilang oras pa lang tayong kasal, matindi ang pasasalamat ko na pinag-isang dibdib niya tayo. Walang katumbas na sayang naramdaman ko nung pumayag ka magpakasal sa akin. Nung una, ayoko talaga. Kasi, pakiramdam ko, bibigyan lang kita ng walang hanggang pasakit at kalungkutan. Inisip ko na kapag nagpakasal ka sa akin, habang buhay mong dadalhin ang sakit ng pagkawala ko. Hindi naman malabong mangyari yun pero magtiwala ka sa akin. Kahit masakit, tatanggapin ko. Oo, may parte sa akin na ayaw kong pakawalan. Pero alam kong magiging maayos ka sa pupuntahan mo. Lugar na walang pasakit at paghihirap. Pero sana, kahit
wala na ako. Huwag mong isara ang puso mo na magmahal uli. Gusto kitang maging masaya hanggang sa huling araw ng buhay mo. Kasi hindi naman sa akin magtatapos ang ikot ng mundo mo. Napag-isipan ko na yan, mahal. Pero maniwala ka sa akin o hindi, wala na akong balak na magmahal uli. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng buhay ko. Masaya na akong mabuhay kahit sa mga masasayang alaala lang natin. Pero, mahal, Pakiusap, Clara. Ang mahalin ka habang buhay ang siyang kaligayahan ko. At kontento na ako na ikaw lang ang minamahal ko. anong kabutihan ba ang nagawa ko at biniyayaan ako ng Diyos ng isang lalaking katulad mo? Basta lagi mong tatandaan na wagas ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Mahal. Salamat nga pala at pinagbigyan mo ko na puntahan natin tong puno na tinatambayan natin noon. Nakakatuwa na nandito pa rin ang mga pangalan natin na inukit natin dito sa puno. Oo nga, mahal. At lumain man yan ng panahon, hinding-hindi yan mabubura katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ay, teka. Komportable ka ba dyan sa pagkakaupo mo? Oo, salamat. Gusto ko talagang mapanood mabuti ang paglubog ng araw. Alam mo, mahal, ikaw ang nagsisilbing araw ko. Ang nagsisilbing liwanag ng buhay ko. Salamat. Pero ito ang tatandaan mo, mahal. Sa bawat paglubog ng araw, muli itong sisikat na kahit pansamantalang baluti ng kadiliman ng mundo mo, may liwanag pa rin na kinabukasan para sa'yo. Kaya kahit na anong mangyari, wag na wag kang panghihinaan ng loob dahil mahal na mahal kita at mananatili ako sa tabi mo kahit wala na ako. Alam ko. Pakiusap ko lang sana. Palagi mo akong gabayan mula sa itaas. Pag ako mahal ko, pwede mo ba akong yakapin ng mahigpit? Nilalamig ako. Sige. Pero kung gusto mo, iuwi na kita. Dito muna tayo sandali. Gusto ko munang magpahinga. Sige, mahal ko. Magpahinga ka lang. Andito lang ako. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko anumang oras na lumisan si Clara. Pero nang makita ko kung paano niyang ipinikit ang kanyang mga mata na tila natutulog matapos sambitin ng mga katagang yon, ay agad akong napahagulhol habang yakap ko siya sa aking mga bisig at nakita ko kung paanong walang buhay na lumaylay ang kanyang mga kamay. Umiyak ako ng umiyak habang yakap-yakap siya ng mahigpit at paulit-ulit na sinasambit kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko na nga namalaya na isang oras na pala akong ganon kung hindi pa kami sinundan ni Tita Sally at napaluha siya nang makita ang itsura ko at ang walang buhay na si Clara. Agad naman akong niyakap ni Tita Sally at sinabing makakapagpahinga na si Clara at ang mabuti pa raw ay iuwi na namin ito. Papadudot, hindi ko makakalimutan ang lahat ng masasaya at malulungkot na alaalang meron kaming dalawa ni Clara at kung gaano namin kamahal ang isa't isa at dadalhin ko yon hanggang nabubuhay ako. Sa paglipas nga ng panahon at ngayon nga na matanda na ako ay hindi ako kailanman nagmahal ng iba maliban kay Clara. Alam kong hindi siya
tutol na magmahal akong muli pero hindi ko naman maaring turuan ng aking puso, gayong siya pa rin ang tinitibok nito. Bagamat tumanda ako ng walang katuwang sa buhay at walang anak ay masasabi ko namang masaya ako. Dahil nariyan ang mga pamangkin at apo ko na nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Hindi naman ako nangulila lalo pa at pakiramdam ko ay kasakasama ko lagi si Clara dahil ramdam ko ang presensya niya sa paligid ko. At alam ko na balang araw ay magkakasama kaming muli sa paraiso at doon namin itutuloy ang aming wagas na pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po at naway magsilbi po itong inspirasyon na merong wagas at walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat kung ito man ang mapipili po ninyong basahin ngayong araw and more power sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay, Eddie. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.